Inaabangan na kung dadagdag pa sa mga hinakot na medalya ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sina tennis ace Alex Ayala at pole vaulter EJ Obiena. Mula sa Bangkok sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mel, nakakatatlong ginto na ang Pilipinas ngayong araw, Day 7 ng 2025 SEA Games. Galing po yan sa rowing, kickboxing at sa rhythmic gymnastics. Ang pambato naman po ng Pilipinas sa tennis na si Alex Ayala, uusad na po sa finals matapos talunin kanina ang pambato ng host country na Thailand. Liyamado pa si Alex Ayala sa first set ng semifinals ng women's tennis singles kontra Thailand. Pero sa second set, dumikit ang laban. Malalakas ang palo ni Ayala pero nasasalo ng kalaban. Bumawi si Ayala at tinapos ang match sa malakas na smash. Straight set win, 6-1, 6-4. Dagungdong ang hiyawan ng Pinoy fans. She's still young. She obviously has a lot of success this past year, but one thing I love about her, she does continue to think about growing and getting better and improving herself, which I think that's what makes her a great champ too. Dahil sa pagkapanalong ito, aabante na sa gold medal match ang world number 53, kalaban ng isa pang pambato ng Thailand. Hindi na tuloy magkaka-rematch si Ayala at ang kasunod niya sa ranking ng world number 54 na si Janice Chen ng Indonesia. Matapos sumuko si Chen kanina sa second set ng semifinals kontra Thailand dahil sa problema sa paghinga. Natalo ni Chen si Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil nitong Setyembre. Sa rowing naman, sinagwan ng Team Pilipinas ang mga alon patungo sa ginto nang manguna sa karera ang tandem ni na Christine Paraon at ng Olympian na si Joanny Delgaco sa women's doubles sculls laban sa 4 na bansa. Hindi po namin na-expect tong gold namin po kasi po malalakas din po yung mga kalaban namin. Nag-worry din po ako sa sarili ko kasi mag-1 year din po ako nawala sa sa rowing dahil sa military training po. And nung after Paris po, medyo napahinga rin po ako. Umabot naman hanggang kambal na gintong medalya ang bilis ng takbo ng mga SEA Games first-timer na sina Usain Lorania at Naomi Marjorie Cesar na kapwa-kampiyon sa 800-meter races sa men's and women's event ng athletics. Super unexpected po kasi I'm up against Southeast Asia's fastest 800-meter runner and 400-meter runner as well. So super hindi ko expect na mananala ako sa event na to. It feels amazing. I'm so honored and I'm so proud to represent the country, and to win gold is a dream come true. Kahapon, napaiyak ang mga player ng Alas Pilipinas Women matapos matalo sa bronze medal match kontra Indonesia. 20 taon nang hindi nananalo ng medalya ang Pilipinas sa women's volleyball ng SEA Games. Masakit talaga kasi kaya talaga sana. Kaya nangyari to kasi meron dapat tayong ginawa before pa lang. Talo naman kanina ang Alas Men sa group stage kontra sa defending champion na Indonesia, pero pasok pa rin sila sa semifinals. Pasok naman sa finals ang Cebol Men para sa larong Mobile Legends matapos talunin ng Indonesia 3-1. Mel, andito ako ngayon sa venue ng athletics at katatanggap lang po natin ang impormasyong ito, naka-gold medal po si EJ Obiena sa pole vault competition dito. Ito na po ang pang-apat niyang sunod-sunod na gold medal sa SEA Games. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Yehey! Congrats sa EJ! Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal!